Ngayong umaga nga pala ay panibagong trabaho na naman ang bumungad sa akin. Pero bago yun, ako nga pala si Andres. Mukha lang akong tamad pero masipag ako. Marami akong pangarap sa buhay kaya tara, samahan nyo akong tuparin ito. At ito nga ang trabaho na bumungad sa akin at gagawin ko maghapon. Medyo nga may kahirapan ng mga gagawin ko ngayon lalo na't mag-isa pa ako. At kaya ako nga pala tinanggal yan ay dyan ko kasi ililipat yung paleta at namalinisan na rin yung ilalim. Pero bago ko nga tapusin yan ay uunahin ko muna to. Nakita ko kasing kunti na lang yung display ko na goma kaya magbibilot muna ako. At ang mga bibilutin ko nga pala ay 10 2MC, 10 skin at 10 3MA. Yun nga pala ang mga tawag dito sa amin sa mga gomang tulad nyan at marami pang iba. At ikukwento ko na nga rin sa inyo mga gar kung ano nga ba ang pinagkaiba-iba ng mga ito. Simulan ko nga pala sa 2MC. Ang 2MC nga pala mga gar ay manipis lang ito kaya mura at pwedeng pwede ito sa mga nagtitipid at walang ganong budget. At ang skin nga pala mga gar ay balat ito kaya nga skin biro lang. Mas matibay nga pala to sa 2MC at mas mahal lang ng konti. Ang 3MA naman mga gar parang pinagsamang 2MC at skin dahil ito ay may balat at may laman. At maganda nga pala itong pambubong at pandingding mga gar. At marami pa nga pala kaming iba't ibang klaseng goma na tinitinta mga gar at yung iba may design at kulay. Pagtapos ko magbilot ay nagpahinga lang din ako saglit at saglit nga lang din ako magpahinga. At pagtapos ko magpahinga ay di-display ko na rin yung mga binilot kong goma. At para makita ng mga customer na marami akong display at mabilis ang pag-aayos nga lang din ang ginawa ko dyan mga gar. At marami pa akong gagawing trabaho. At pagtapos ko ma-display mga gar ay tinali ko lang din ito para maiwasang hanginin at matumba at baka manakaw. At pagtapos ko nga tumitali ay dumiretso na rin ako sa ginagawa ko kanina. At nang matapos ko to at makapagpahinga na ako at makakain na rin at anong oras na. Pinalisan ko nga lang din yan para maging malinis yung paglalagyan ko ng paleta. At pagtapos ko maulisan ay sisimulan ko na rin bakbakin itong paleta at baka bakbakin pa ng iba. At dito nga ang pinakamahirap na gagawin ko. At ang una kong buhat ay naramdaman ko agad ang bigat. Parang tumitimbang ng 15 to 20 kilos. At nung tinignan ko nga mga gar, ito pala ay may bakal sa loob kaya mabigat. Hindi ko rin alam mga gar na ganun pala ito kabigat dahil nung dineliver ito ay hindi ako yung nakapwesto dito. Pero ganun talaga dahil naumpisan ko na wala akong gagawin kung hindi tapusin na lang. Maganda nga palang gamitin itong paleta mga gar. Lagayan ng bigas, palay at abono. At may 4 na klase nga pala kami ng mga paleta mga gar. Meron kami ditong small, manipis at pang heavy duty. At ang heavy duty namin mga gar ay 2 klase. Meron kaming pang 4 tons at pang 6 tons. At napasukat nga ako biglaan dyan mga gar at nang malaman ko kung kaya ko pa bang iangat. At pagtapos ko maiayos at mailagay mga gar ay napaplex na nga lang din ako sa sobrang lakas ko. Sobrang lakas kong kumain at magpahinga. Baka na pang sabihin nyo kaya inunahan ko na kayo. At speaking of pahinga, nagpahinga lang din ako niyan at pagtapos ko magpahinga ay nagugas na nga lang din ako ng kamay at paa. Kinusyos ko nga lang din ng mabutihan para matanggal ko yung nakakapit na dumi. Pagtapos ko nga magugas ay kumain na rin ako. Ang ulam ko nga pala dyan ay sisig. Sisig na maraming tokwa at konting kanin. Kaya tara, kain tayo. At pagtapos ko nga kumain ay nagpahinga nga lang din ako. At pagtapos ko magpahinga ay eto, bakbakan na naman. Ito na nga pala yung gagawin ko at napag-iingking pa nga ako dyan. At kung mapapansin nyo ay nagbalot na ako ng muka dahil sobrang init na naman. Sayang ang skincare. Joke lang mga gar. Ang tawag nga pala dito ay buo 6 feet 50 pieces. 50 pieces ang kada laman ng isang big kiss mga gar. Ginagamit nga pala to pambalag sa mga pananim na sitaw mga gar. At pwede rin itong gamitin pan-design sa kubo. Fast forward tayo mga gar. Ito na nga pala ang sinunod kong inayos pagtapos kong ayusin yung buo 50 pieces. Medyo marami nga to kaya binilisan ko na. Tawag nga pala dito ay sibar. Ginagamit nga pala ito panghatak ng punla sa bukid. Pwede rin itong gamitin pambubong at pangdingding sa mga kubo. At higit sa lahat pinakamaganda tong gamitin gawing kumot o di kaya naman punda para paggising mo ay kamukha mo na si Kokey o di kaya naman si Blackjack. Pero biro lang yan mga gar dahil pag ginamit mo tong kumot ay talaga namang madudumihan ka dahil sa sobrang uling nito. At 2 klase nga pala ang sibar namin mga gar. Yung isa nga pala ay kulay puti at ang dumi naman nun ay kulay puti rin mga gar. Medyo natagalan nga lang din akong ayusin to mga gar dahil sa sobrang dami. At nang natapos ko na nga itong mayayos ay winalisan ko na nga lang din ito para dito ko naman nilalagay yung mga bukawi. At sa inyo ko nga lang pala sasabihin mga gar at wala pa akong ibang pinagsabihan nito na yung bukawi pala mga gar ay pinsan ng buho. At ang buho Hindi naman, totoo yan. ng kawayan na kapatid Bola lang yan. kapatid ng bayog. At lahat sila ay magkakamag-anak. Ngayon alam nyo na. Pwede mo na itong Ano ka nasisira, ulo? alam mo na hindi pa nakakaalam. At sa parte na to ay malapit na rin akong matapos. Tinatali ko na nga lang din yung mga nabaklas kanina. At para may isama ko na sa mga inayos at ginawa ko kanina. At pagtapos ko nga tumatali ay agad-agad ko na rin binuhat para maiayos ko na sa mga kasama niya. Diyan nga ang uli kong gagawin. At pagtapos niyan ay pwede na ako magpahinga. At napakarami kong ang ginawa ngayong maghapon. Kaya talagang pag uwi ko nito ay talagang mapapakain ako ng marami. Ito na nga pala lahat ng mga ginawa ko ngayong araw.
At ito nga rin pala lahat ng mga display ko at mga ipapasok ko mamaya pagtapos ko magpahinga at magwalis. Kaya ano mga gar, hanggang dito na lang. Nasayang ko na naman ang 5 minuto ng inyong oras. Peace!